Magandang araw Pilipinas! Narito na ang pinakabagong lagay ng panahon ngayong araw. Sa ngayon, walang kaaktibong bagyo na direktang nakaapekto sa Pilipinas. Ngunit dalawang pangunahing weather system ang patuloy na nangingibabaw. Una ang northeast monsoon o hanging amihan na nakakaapekto sa buong Luzon at ang easterlies na nakakaapekto naman sa Visayas at Mindanao. At ang tunay na maaring bantayan ngayong linggo ay ang malakas na cold surge na maaring magdulot ng tuloy-tuloy at malalakas na ulan sa Northern Luzon. Ayon sa regional weather forecast, sa mga lugar na may malakas na pag-uulan, makakaranas sa lugar ng Bicol Region, Caraga, Davao Region, Northern at Eastern Samar, ganoon na rin ang Southern Leyte. Ang panahon dyan ay maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm. Dulot ito ng easterlies. Ang epekto nito ay posibleng flash flood at landslide lalo na sa mga mabababang lugar at sa kabundukan. Sa northern at northeastern Luzon naman with high risk zone sa lugar ng Apayao, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Cagayan, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora at Quezon. Ang panahon ay maulap na may tuloy-tuloy na pag-ulan, dulot ito ng northeast monsoon. Ang posibleng epekto ay mataas na panganib na pagbaha at landslide lalo na sa lugar ng Sierra Madre at Cagayan Valley. Dito inaasahang babagsak ang pinakamabigat na buhos ng ulan ngayong linggo. Sa lugar ng Batanes at Cordillera Administrative Region, ang panahon ay maulap na may mahinang pag-ulan. Walang epekto at malaking banta ngunit malamig ang simoy ng hangin sa lugar na yan. Sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng Luzon, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may isolated light rains. Walang inaasahang malaking epekto ang mga pag-uulan sa Metro Manila. Sa Visayas, Mindanao at Mimaropa, ang panahon ay bahagyang maulap hanggang maulap na may paminsan-minsang pag-ulan. Dahilan naman ito ng easterlies at may babala na posible pa rin ang flash flood kung magkakaroon ng malalakas na thunderstorm. At dako tayo sa ating hangin at karagatan, mahalaga sa pangingista at sa mga bumabiyahe. Sa Northern Luzon, ang hangin ay strong to gale at may alon na rough to very rough seas na aabot sa 3.1 hanggang 4.5 metro ang taas. Hindi pinapayuhan ang mga maliliit na bangka na maglayag sa mga ganitong panahon. Sa ibang bahagi ng Luzon, ang hangin ay moderate to strong wind na may alon ng 1.5 hanggang 4 meters ang taas. Sa Visayas at Mindanao naman, ang hangin ay light to moderate winds na may alon na 0.6 hanggang 2.5 metro ang taas. At para sa ating temperatura, ang pinakamababang temperatura ay naitala 24.1 degrees Celsius at ang pinakamataas naman ay 31 degrees Celsius. Ang araw ay sisikat mamayang alas 6:13 ng umaga at tulubog naman mamayang alas 5:29 ng hapon. Ngayon mga kababayan, linawin natin ang kumakalat na usap-usapang online tungkol sa bagyong darating. Ang mahina na tropical wave malapit sa Mindanao ay tuluyan nang nag-fizzle out. Nadurog ng malalakas na wind shear at dry air. Walang organisadong bagyo ayon sa Global Forecast System, isa lang ang nagpakita nito. Walang suporta mula sa European Center Mid-Range Weather Forecast at ng ICON. Ang cold surge kasama ang shear line at malakas na ulan, isang malakas na bagyo sa Japan na nagdudulot ng pagbaba ng malamig na hangin patungong Luzon. Bagamat malamig at mainit na hangin ang shear line's rain. At sa rainfall, estimate na 5 araw po maaring maranasan sa lugar ng Cagayan, Sierra Madre na aabot sa 200 hanggang 300 mm na buhos ng ulan. Sa NCR naman o National Capital Region, halos walang epekto sa anumang ulan. Sa Region 1, mas tuyo ang lupa dahil sa harang ng Cordillera. Sa Cagayan River, mataas pa rin ang banta ng pagbaha o pag-apaw nito. Mga kababayan, ayon sa Convergence Watch sa Caroline Island, na malapit sa Guam, southeast, may namatan tayong mahinang disturbance sa Caroline Island, timog silangan ng Guam. Ngunit malinaw po na hindi organisado ang tropical wave. Mababa ang atmospheric pressure pero halos nasa equator ito at kulang ang Coriolis. Mainit ang dagat pero mas mataas ang shear line. Maliit ang tsansa na ito'y maging isang active low pressure area o LPA o bagyo sa ngayon darating na linggo. Susubaybayan po natin ito sa mga susunod na 24 oras. Ang bottom line, para malinaw ang lahat, walang bagyong paparating dito sa bansang Pilipinas. Hanging amihan at cold surge ang nagdodomina ng ating panahon sa ngayon.
Malakas na ulan sa northern at northeastern Luzon. Patuloy na nalalasa ang mga pag-ulan. Kaya sa ating mga kababayan dyan, patuloy na mag-ingat at magdala lagi ng payong. At sa ating long-range storm sa social media, model noise lamang ito. Manatiling alerto lalo na sa flash flood prone area. Sa ating mga kababayan, habang patuloy nating minomonitor ang lagay ng panahon sa ating bansa, sandali po tayong huminto at balikan ang mas malalim na mensahe ngayong buwan ng Disyembre, ang pagdating ng liwanag sa gitna ng dilim. Ayon sa Isaiah chapter 9 verse 2, ang bayan na lumalakad sa kadiliman ay nakakita ng dakilang liwanag. Ang mga naninirahan sa lupain ng lilim ng kamatayan ay sinikatan ng liwanag. Mga kababayan, ngayong buwan ng Disyembre, marami sa atin ang nakakaranas ng malamig na simoy ng hangin, maulap na kalangitan at paulit-ulit na pag-ulan sa weather map. Ito ay dulot ng hanging amihan at shoreline kasama ang cold surge. Pero sa tunay na buhay, may mga bagyong hindi nakikita sa satellite. Una sa lahat, pagod, pangamba, kakulangan, katahimikan, tahimik na problema sa pamilya. At gaya ng panahon, hindi natin palaging kontrolado ang mga ito. Pero paalala ng Pasko, hindi kailangan mawala ang ulan para magkaroon ng liwanag. Pinanganak ang ating Panginoong Hesus hindi sa perpektong panahon, kundi sa gitna ng kahirapan at kadiliman. Kaya kapag sinasabi natin sa forecast na walang bagyo pero may shoreline, ibig sabihin nito may pag-ulan, may hamon, pero walang sirang kinabukasan. Ganyan din ang buhay. May problema, may luha, pero may pag-asa. Dahil ang Pasko ay hindi tungkol sa perpektong sitwasyon, kundi sa presensya ng Diyos sa gitna ng kaguluhan. Kaya kung may mga araw na parang maulap ang isip, mabigat ang puso, palamig ang paligid, alalahanin natin, ang liwanag ay dumating na at hindi na ito mawawala pa. Balikan naman natin ngayon ang mas malayuang tanaw ng panahon o long range forecast. Lalo na papalapit na ang Pasko. Para sa ating mga kababayan na nagta-travel this coming holiday season, narito ang ating maaring gabay para sa mga panahon. Sa kabuang Western Pacific ngayong linggo, ang hanging amihan o northeast monsoon ang nag-dominate nito. Mas malamig ang sea surface temperature sa hilaga. Malakas ang upper level wind shear. Hindi favorable ang kondisyon para sa pagbuo ng bagyo. Sa madaling salita, tahimik ang tropical, pero aktibo ang ulan dahil sa shoreline at cold surge. Mga kababayan, this coming December 16 to 18 midweek, ang shoreline at to northeastern Luzon, malalakas na ulan sa Cagayan, Isabela at Sierra Madre. Sa NCR at Central Luzon, bahagyang tuyo po ang lupa. Sa December 19 to 21, pre-Christmas weekend, hihina ang shoreline, mas maaraw sa National Capital Region o NCR at Central Luzon, sa Western Visayas, pero pinaka-okay na window para sa travel outdoor plans. Sa December 22 to 25, panibagong cold surge mula sa China, pagbalik ng amihan rains, coastal winds sa northern Luzon, mas malamig na gabi sa Baguio, Benguet at Mountain Province. So may bagyo ba sa Pasko? Yan ang tanong ng karamihan. Ang sagot po ay wala. Bakit po? Walang consistent signal na ayon sa report ng European Center Mid-Range Weather Forecast o ECMWF. Kanon din ng ICON at ng CMC. Kanon din ang Global Forecast System o GFS na may low pero unstable at nawawala. Malakas ang wind shear na aabot sa 40 to 50 knots. Ang dagat ay mas malamig kaysa normal. So ang bottom line, walang tropical cyclone na mabubuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong darating na Kapaskuhan. Kaya mga kababayan, may nakikita akong post na may bagyo raw this coming 23. Ang sagot ay hindi po yan, hindi po. Yan ay single model run lamang at wala itong suporta sa ibang models. Pwede bang biglaang lumakas yung nakitang LPA o nabubong bagyo sa bandang Guam area? Ang sagot ay mababa po ang tsansa. Malapit ito sa equator. Mahina ang Coriolis nito at mas mataas ang shear, hindi makakapag-organisa o tuluyang makapagbuo ng isang LPA o bagyo. So ang LPA po ba o low pressure area ay posibleng mangyari at mabuo sa ngayon darating na Kapaskuhan? Ang sagot ay oo. Posible ang low pressure area at sa Intertropical Convergence Zone o easterlies, pero hindi ito magiging isang bagyo. Sa ating mga kababayan,
Habang ang iba ay naalala ang Christmas storms, ang totoo ay hangin lang ang paparating, ulan at hindi bagyo, at isang Paskong mas tahimik kaysa inaasahan. Kaya huwag kayong manggamba sapagkat narito ipinahayag ko sa inyo ang isang dakilang kagalakan mula sa Lucas chapter 2 verse 10. Mga kababayan, at habang patuloy nating binabantayan ang anumang pagbabago ng forecast, panitilihin natin ang kahandaan, hindi ang takot, lalo na sa ngayong panahon ng pag-aalala natin sa dakilang kaligtasan at pag-asa ng sangkatauhan. Kung nagustuhan nyo ang ating balita, please like, share, and subscribe para lagi kang updated sa panahon. Salamat sa ating mga kababayan na patuloy na nananatili at tumatangkilik sa ating weather forecast at ulat panahon. Maraming salamat sa inyong mga super thanks at comments dito sa ating channel. Mabuhay po kayo and advance Merry Christmas. Ito ang Pilipinas weather ngayon na lagi nagpapaalala, maghihanda, magiligtas, mag-alerto. Ingat tayong lahat.